Sa pagsisimula ng unang siglo, maraming mga kaganapan ang naging daan upang unti-unting mamulat ang mga tao sa pag-unlad ng sibilisasyon. Ito ang panahon ng pakikipaglaban ng iba't ibang mga lahi at dinastiya upang maangkin at maghari sa kanilang dako ng mundo. Ito rin ang panahon ng walang humpay na pangangalakal. Sa unang daang taon ng siglo, naging kapansin-pansin ang pagpapalitan ng komersyo ng mga Tsino, Arabo, Bombay at mga katutubo ng iba't ibang tribo sa Asya at Europa. At dahil sa masigla at kadalasay magulong pagpapalitan ng kaalaman at kayamanan ng mga lahi, kasunod na dito ang sigalot at digmaan. Dahil sa naimbento sa China noon ang gunpowder, naging mitsa ito upang magamit ang sangkap sa paggawa ng kauna-unahang mga baril na sinimulang inegosyo noong taong 1250. Isang dakilang emperador sa Mongolia ang umangat at naging kilala. Genghis Khan ang naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Mongols na nagmula pa sa Northern China hanggang sa buong Asya dahil sa kanyang kakaibang panunungkulan. Subalit habang nagkakagulo sa ibang parte ng mundo, sinisimula na ng mga katutubong Pilipino sa Benguet ang paggawa ng kilalang Panawe rice terraces. Religion was equated to power from the year 1200 to 1400 AD. San Isidro Labrador, a simple farmer, became the patron of Madrid. After 20 years, St. Francis of Assisi initiated the formation of what is now known as the Franciscan Fathers. However, such religiosity failed to stop the emergence of war in countries like France and England. While skills of warfare were being enhanced by the male population, the females, meanwhile, had concentrated on doing more domesticated chores, such as discovering buttons used as accessories in their wardrobe. And as early as this year, women had already shown immense fondness for fashion and style when they started wearing corsets to give them that enviable whistle-based look. Here in the Philippines, the Chinese had started settling in the country by putting up shelters by the river. And if there's one outstanding event that took place in the year 1300, it's no other than the emergence of the Islamic religion in southern Mindanao, which by now has gained millions of followers around the world. Taong 1429 ang kundinahin ng mga Pranses ang babaeng mandirigmang si Joan of Arc dahil sa pangunguna niya sa 100 Years' War. Dahil dito itinawag siya ng kung ano-anong pangalan at sa gulang ng 19, iginapo sa poste at siya'y sinunog. Sinimula, Spanish Inquisition na nagpapapatay sa lahat ng mga pinaghihinalaang lumalaban sa simbahan. Isang prominenteng pintor ang pumaydan din sa panahong ito. Si Leonardo da Vinci ay itinuring na henyo sa larangan ng sining dahil sa mga obra niyang The Last Supper at Mona Lisa at ang pagguhit sa kauna-unahang flying machine. Nandiyan din ang pag-angat ng astronomer na si Copernicus, ang pagsilang ng Protestant Reformation leader na si Martin Luther ng Alemanya, ang kilalang propetang si Nostradamus, at ang manunulat na si William Shakespeare. Sa kabila ng karahasan sa Europa, isang aklat ang inilathala ni St. Thomas More na tinawag niyang Utopia, kung saan lahat ng tao ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Sa Inglaterra, kumalas naman ang haring si Henry VIII mula sa kapangyarihan at impluwensya ng Katolisismo at ng Santo Papa dahil nais nito mag-asawang muli. Kinapugutan niya ng ulo ang asawang si Anne Boleyn. Sa loob ng panahong ito, nadiskubre naman ng Espanya ang Pilipinas. 1521 din ang mapatay ng katutubong si Lapu-Lapu ang Kastilang si Magellan sa Mactan. Habang lalong lumalawak ang kaalaman ng mga tao, noong ika-16 na siglo, samut-saring mga imbensyon ang ibinahagi ng mga henyo sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng termometro na nilikha ni Galileo, nasukat ng tao ang temperatura at lalong namangha sa mga planeta at bituin ang mga mag-aaral ng astronomiya nang siya'y bumuo ng teleskopyo noong 1609. Sa panahong iyon, ang Europa ay nagulo dahil sa banggaan ng mga kaalaman sa larangan ng siyensya at ng doktrina ng simbahan. Sa kabilang panig ng mundo, maraming mga Pilipino ang naging binyagang Katoliko habang patuloy ang mga mananakop na Kastila sa pagkakalat ng Kristyanismo sa kapuluan. Sa pagpapalit ng siglo, lumutang naman ang mga pangalang kikilalanin ng buong mundo bilang mga pangunahing tauhan ng kasaysayan ng mundo.
Nariyan ang batikang siyentista, matematiko at filosofong si Sir Isaac Newton, ang musiko at kompositor na si Johann Sebastian Bach, ang unang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington at ang emperador ng Pransya na si Napoleon Bonaparte. From the late 19th to the 20th centuries, mankind made a quantum leap. From Stone Age technology to what we have today. Cars and computers, trains, telephones and TV, X-ray medicine and the atom bomb. But in the last 50 years, more was achieved in science, art, industry and living than in the last 2,000. Trade already went global in the 19th century, but in the 20th, money went global as well. So did the aspiration for freedom. At the dawn of the 20th century, even Filipinos woke up to the need for dignity and independence. But tyranny too came of age, and wars achieved new levels of destruction. 100 million people were murdered in the 20th century, mostly by government. When World War II came to an end, peace was a universal ideal. Freedom and article of faith, and a good life, a universal human right and expectation. A new species was born with the Beatles, though Elvis Presley laid the egg of a new generation completely different from the old. Not as smart, but much more fun and easy. America gave her last great gift to mankind, the moon and outer space. I signed Proclamation number 1081, placing the entire... Back home, the biggest peace in history, declared martial law, so that he and his family and friends could steal without restraint. In 1983, the Marcoses crossed the line by killing Ninoy Aquino, thereby unleashing the people power that kicked them all the way to Hawaii in 1986. Free again, thank God Almighty we were free again, but not from natural disaster. The killer quake of 1990, the killer flood of 1991, the eruption of Mount Pinatubo kicked out the U.S. bases and lowered the temperature of the planet by 1 degree. The ozone disco fire raised the temperature of public opinion, but only for a few weeks. 1998 celebrated the centennial of the proclamation of our short-lived independence by inaugurating the Centennial Expo project and electing San Juan and the Ateneo Grade School as the master race. The year before, the global economic crisis showed that we had switched one kind of colonialism for another, but we have survived, just like the animals.